walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan syempre, yung mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Katulad na lang syempre yung mga nasa Saudi Arabia, Middle East, ayan. So ang dami-dami nating friends dyan na nanonood dito sa Samsam TV. At hindi lang din yan, syempre yung mga nasa parting Amerika, katulad ng Canada, States, USA, ganon. So ayan, ang dami din. At kung saan pa mang panig ng mundo, lalo-lalo na sa panig ng continental ng Asia. Yung mga nasa Japan, Australia, marami tayo dyan mga kaibigan. So maraming salamat syempre sa suporta ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, pag-usapan natin syempre, malapit na tayo sa exciting moment ng Miss Universe. Alam ko marami nang tumatakbo sa utak ninyo na ano bang performance ang ipapakita ni Atisa, meron ba talagang performance na magaganap, papalo ba yan, mananalo ba yan? So guys, take it easy. So dapat inhale and exhale, ayun ang kailangan natin gawin. And then of course, higit sa lahat, ipag-pray natin si Atisa para sa tagumpay niya dito sa Miss Universe. So, siya na nga ba ang susunod na Pia Wurtzbach and Catriona Gray after nang makuha ng mga girls na to ang corona ng Miss Universe. And then, ayan na, maraming sumubok. Nandiyan dyan si Michelle D, isa sa mga kinikilala natin na isang veterana talagang kontesera dahil hindi lang Miss World Philippines ang nakuha niya. Twice, Miss Universe Philippines first runner-up and Miss Universe Philippines 2023, di ba? Tama ba 2023? Oo. So, yun. So, syempre marami na excite noon. At ayun na nga iniisip natin na baka si ano na nga ang manalo, si Michelle D. Pero syempre, ganun nga, hanggang top 10 lang yung narating natin. And then, nag-try tayo ng isang Filipina Black Beauty nung si, ano naman, no, karaang taon, si Chelsea Manalo, na kung saan ay naging Miss Universe Continental, Miss Universe Asia Continental, and then, ayun, bongga. And then, ngayon taon na to, syempre, eto na, after Beatrice Luigi Gomez, hangad ng Pilipinas na magbalik tayo sa spotlight ng Miss Universe as a top 5 finalist. At hindi lang yon, syempre, makuha uli ang corona. Kaya ang ating pambato ngayong taon na to sa Maria Atisa Manalo, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Andiyan na yung salin-salin ng emosyon na, di ba, yung mga inano natin, yung mga iniisip natin. So, syempre, kung ikukumpara mo siya kay Pia Wurtzbach at saka kay Catriona Gray, ibang Atisa Manalo ang naging atake ngayon dito sa kompetisyon. So, ang nangyari ay dahil sa, ang nakikita natin kay Atisa ay isang simplihan na Filipina beauty queen na nire-represent ang ating bansa dito sa international stage ng Miss Universe. So, syempre, maraming may pangarap kay Atisa na manalo si Atisa. Noon pa yan, 2018, yung lumaban niya ng Miss Universe, ng Binibining Pilipinas at saka naging Binibining Pilipinas International. Kung ganda ang pag-uusapan, pasok talaga yung ganda ni Atisa. Na-build ni Atisa ang pangalan niya as a Maria Atisa Manalo na talaga naman tinitingala at iba yung tingin sa kanya, o si Atisa yan, di ba? Si Miss Universe yan. Pero itong mga nakaraang araw, yung nag-perform si Atisa, marami talagang nakulangan at medyo maraming nadismaya kasi parang ando doon na parang, ay paano nga ba lalaban to? Kung ganito naman yung galawan ni ate. So, syempre, nandoon tayo na parang, sige, tignan lang natin kung ano nga ba yung ibibigay niya sa prelim at malapit na nga ang preliminary competition. Ako ang masasabi ko dyan, kung destiny niya to, mag-a-align ang lahat sa kanya na wala tayong bahid na makikitang, tawag dito, pagkukulang, di ba? So, ayoko mag-expect ng masyado, pero nandoon ako sa part na parang, I trust her pa din. After all na yung nakita ko yung performance niya, medyo na ko, I trust her. Kasi parang feeling ko, it's look like Kurt Bondat na parang
nung nag-swimsuit competition sila, swimmer competition, parang hindi naman pumalo si Kurt, wala sa eksena, and then parang kulang, yung mga tipong ganon. But is still Kurt. Pero pagdating naman ng nanalo naman, di ba? At nag-title. Either Emma Tiglao, na parang, bisa sinasabi nila, ang OA ng performance, and then parang sobra-sobra yung ibinibigay ni Emma, and then ang ending ay nanalo pa din kahit na parang hindi tayo naging kumpiyansa doon sa kanyang finals gown, di ba? So, let's see kung anong mangyayari, di ba? Hindi natin alam. But naniniwala ako na merong hinanda si Atisa sa darating na Wednesday para sa kompetisyon. And, ayun, malalaman natin doon kung si Atisa nga ba ay kayang manalong Miss Universe, kung si Atisa nga ba ay kayang umangat ang performance niya up to the next round ng competition, kung siya nga ba ay makakarating sa dulo. Doon yun nakikita sa prelim. Kasi dito kasi sa prelim, lahat gagalaw. Lahat ilalabas yung galing. Lahat makikipagtagisan talaga ng galing. And then, hindi ko ina-expect sa kanya na mag-ala Catriona Gray ka, ha? So, syempre, another story to. Another performance na magiging remarkable sa atin kung ano man yung gagawin ni Atisa dyan. Pero nandoon ako sa part na sana magawa ni Atisa ng perfect kung ano man ang pinaplano niya sa utak niya. I hope na sana si God ay i-bless niya ng bonggang-bongga si Atisa. Ibigay niya to kay Atisa ng perfect na walang pag-aalinlangan. Di ba? Na magawa ni Atisa yung best performance at ma-impress yung mga orado sa kanya. So, yun. Ayun yung dasal ko para kay Atisa. And, ibigay natin to sa Panginoon. So, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para kay Atisa. Hindi niya ilalagay dyan si Atisa ng walang dahilan. So, kaya nandiyan dyan si Atisa dahil ayan ay regalo ng Diyos. Hindi to pinilit, hindi to yung parang dinaya lang na parang sige ilagay mo na dyan kasi deserve naman yan. Walang ganun eh. Ito ay kusang dumating kay Atisa. So, kusa din na ibibigay ng Panginoon ang corona kay Atisa. Diba? Ba't ganun na yung sinasabi ko? Ramdam ko kasi na parang mananalo tayo ng Miss Universe ngayong taon na to. Nararamdaman ko. Kasi she is Atisa manalo. Ganon! Kaya, let's see kung ano ang mangyayari. Hindi yan katulad siguro ni Pia Wurtzbach. Hindi yan katulad ni Catriona Gray. Pero, she is Atisa manalo. And maybe, she will be the next Miss Universe. Not maybe, she will be the next Miss Universe 2025. Who knows, di ba? So, yan. So, kayo ba? Kumpiyansa ba kayo? Ano ba ang kailangan natin makita? Sabing ka doon, hindi naman daw kasi mapalo yung performance. Ako sa kabilang banda na intindihan ko na, guys. Kasi we are not Latinas. We are Filipina. So, kung ano yung ipapackage dyan ni Atisa, because she's a Filipina beauty queen. She's not Latinas beauty queen. Na parang paghanapan pala natin ng trabaho na, alam mo yon na sobrang kailangan ay palong-palo, sobrang kailangan ay yung itodo. So, meron niyang igagalaw for sure. Siguro sa finals. So, doon ipapakita ni Atisa. So, tagumpay ba si Atisa sa ipinakita niyang performance noong from the day 1 until today? Feeling ko yes. Kasi kung ano yung performance na pinakita niya dyan, parang feeling ko ay ayun. So, parang strategy game niya yun eh. So, yung strategy game niya nag-work. So, hindi ko lang alam kung may strategy game talaga siya sa entablado at ayun yung ilalabas niya. So, kung mag-work din, di ba? But, looking forward ako kung ano pa yung mga gagawin ni Atisa. And, malalaman natin yan sa Wednesday. So, nakaka-excite. Pero, nandoon ako na parang siguro, parang relax lang, no? Para hindi tayo nagugulat ng bonggang-bongga.
So good luck sa atin, good luck sa atin lahat at laban Philippines. And then, ayun, looking forward ako kung ano yung ipapakita ng ating pambato sa entablado ng Miss Universe. Ang sabi niya, kakaiba daw Atisa Manalo, mukhang mag-i-split. Ganon! So, yan. So, good luck and pray for Atisa and vote for Atisa. So, sana supportahan natin lahat. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Siya na nga ba ang susunod na reyna ng Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. So, maraming salamat po. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.